Isang malamig na gabi sa inyo mga kakwento, mga kalapatids. Andito ang inyong kakwento na si Kuya Rans upang linawin sa atin, sa inyo yung ating mechanics para dun sa parapol. Ayoko kasi na mabitin kayo, kaya gusto ko na i-vlog yung simpleng mechanics natin bago tayo matulog kasi it's almost 11 in the evening. So, yan, para walang mabitin at lahat na makapaganda para dun sa ating parapol. So, gaya nung nabanggit ko sa inyo kahapon, ito, hawak-hawak ko pa rin ang ating ipaparapol na ibon. Isang hen, isang 2-year-old hen na willing kong i-share sa inyo. So, papakilala ko lang muna uli yung ibon bago ko ibigay mechanics para naman ganahan kayo. Kasi kahapon wala akong notes nung binigay ko yung background niya. So, again, ang ibon na ito ay isang Victor Lim na may infusion na Vandenbroek at saka Taiwan. Yan. So, majority ng bloodline o ng dugo ng ibon na ito ay Victor Lim. Yung kanyang tatay ay isang Victor Lim, no? Ang tatay niya actually na source out ko kay Challenger Coop, taga Manila siya. At ayon sa kanya, sa pedigree na binigay niya sa akin, ito ay line mismo ni Dawan. Si Dawan ay first overall champion at smash, solo smash clacker. So, dugo ng ibon na yun. Si Dawan ang tatay ng ibon na ito. Ang ibon na yan na binigay sa akin ni Challenger Coop ay galing mismo sa mga ibon ni Tergisellis. At alam naman nating lahat na si Tergisellis ang isa sa pinaka close friend noon ng yumaong si Maestro Victor Lim. So marami siyang nakuha na magagandang Victor Lim na ibon. So yan, ito ay isang, ang tatay nito ay isang inbreed. Mamaya papakita ko yung caption, yung picture ng tatay nito. Isang inbreed na Victor Lim. At ano pa ba ang impormasyon na pwede kong i-share sa tatay ng ibon na ito? Okay, so ganito na lang. Ano ba ang naging performance ng tatay nito, ng ibon na to sa aking loft? Pasensya, maingay yung aking cellphone. So, ang tatay ng ibon na to ay nagproduce sa akin ng 2 champion. Yung isa ay 5th overall young bird champion. 5th overall champion ng young bird category. At yung isa ay 1st overall champion ng off-color na nilaro namin sa Inter-Island. Ayan. So, black din yun, yung ibon na yun, red ang ibon na yun, kasi pinares ko siya sa isang German Imbrick. Ayan. So, sa father side niya, 2 ang napanalunan ko, pero iba yung nanay. Ayan. And, yung tatay nito, actually, binigay ko na sa isang kaibigan. At sa unang breeding niya pa lang, nag-produce sa kanya ng isang lap winner. Yan, so far, isang lap winner yung na-produce sa kanya unang breeding niya. Now, doon naman sa nanay ng ibon na to, yung nanay ng ibon na to ay isang Rosalind Chu o Black BDB ang tawag namin, na nakakross ng Black na Taiwan. Yan. Nakuha ko yung Black na Taiwan sa Ilocos, and yung BDB naman, yung Rosalind Chu, ay nakuha ko na source out namin kay Jerome Ganaden, at nakuha naman niya yun kay Jerome Tan, yung isa sa pinaka pioneer sa pag-iibon dito sa La Union at kilala na bumibili talaga ng magagandang ibon. Okay, so yung performance nung nanay ng ibon na to o anong na-produce sa aking loft ay eto, gaya naman nabanggit ko sa inyo kahapon. Nag-produce ito actually
yung nanay nito sa akin ng isang first overall champion of color category. Nag-produce din siya ng superset. 2 ibon yun, yung parehas kapatid mismo nito. Nag-produce din siya ng survivor race category champion. 2 rin yun, parehas ng kapatid. At yung isa sa kapatid nito ay lap champion. Yan. So, ano pa ba? Other achievements naman na ipinares ko yung nanay nito sa ibang kak. Nanalo din nung North Race namin, I think 3 years ago, ng lap winner. Black na ibon din yun. 2 magkapatid yun na black. I hope makalkal ko and may sama ko rin sa mga pictures later. At naglabas din ng 2nd and 3rd overall sa Pulling King category. Ayan. At yun nga, nabanggit ko sa inyo kahapon, ang tatay nung nanay ng ibon na to, in short, yung kanyang lolo, ay producer ng isang off-color champion na inilaro sa Norte, sa Cagayan, ang last lap sa Santa Ana, Cagayan. At 2 times, 2 beses na naglabas yung lolo nito ng TikTok champion. Nabanggit ko sa inyo kahapon yung paano yung ginagawa yung TikTok sa amin. So, yun yung mga winning history ng ibon na ito. Both sa mother and father side. Ayan. So, hindi ko na uulitin pa na talaga ang ibon na to ay mapapakinabangan ninyo. Ayan. So, doon naman tayo sa sa mechanics gaya sa na-post ko kanina sa ating group page sa Facebook. Ito yung guidelines na susundin natin para makasali kayo dito sa ating parapol. Una, kailangan na panoorin ninyo yung 3 latest videos natin sa YouTube. Yung topic about overfly, yun yung bagong-bago. Yung aral tungkol sa breeding at yung secret of pigeons' ability to come home. Ulitin ko, overfly, aral sa breeding, at the secret of pigeons' ability to come home. Kailangan panoorin ninyo yung 3 video dahil doon ko kukunin yung 10 katanungan na itatanong ko sa live quiz natin o sa live meeting natin sa YouTube. Kailan ang tanong? As of this hour, nasa 1,930 na yung ating subscribers. So, ibig sabihin, more or less mga 60 or 70 na lang, ma-reach na natin yung 2,000. I hope by Saturday ay 2,000 subscribers na tayo. And if that happens, magsaset ako kaagad ng schedule. Sana nga mas maaga, sana bukas mahit na natin. Pero syempre, depende yan sa mga tao na gustong tumangkilik sa atin. But as soon as malaman ko, makita ko na 2,000 na yung ating subscribers, ay ipopost ko na yung schedule kung kailan tayo magpapaquiz. Ayan. So, tandaan na, kailangan panoorin nyo yung 3 video na nabanggit ko at antayin ninyo yung schedule ng pa-quiz natin once na hit na natin yung 2K na subscriptions. And doon sa quiz natin, simple lang naman yung aking gagawin. Para masigurado ko lang din naman na kayo ay talagang tumatangkilik at pinapanood nyo yung ating mga videos. So, doon sa pagpili kung sining mananalo, mag-uumpisa muna tayo sa pagpili ng 10 na sumali doon sa live quiz natin sa YouTube. 10. Top 10 na pinakamaraming tamang sagot. So, hindi naman kailangan perfect lahat yung sagot ng 10 na yon, no? So, pipili natin, halimbawa, mayroong pinakang nasa taas, perfect 10. Mayroong sumunod sa kanya, 9 ang nakuha, 8, 7. So, basta titingnan natin sila in order,
10 dapat yung kukunin natin in order ayon sa scores nila. So yung 10 na yun, once nakuha na natin yung mga pangalan nila, yun ang iraraffle natin. Yung 10 may pinakamataas ang score sa live quiz natin sa YouTube. So out of that 10 lucky fanciers o subscribers, pipiliin natin o iraraffle na natin para siya yung manalo ng ating pamaskong breeder mula sa inyong kakwento na si Kuya Rans. Ayan. So, balik-balikan nyo lang yung video na to para maintindihan nyo yung ating mechanics. And kung may katanungan kayo, don't hesitate to ask your questions sa comment section ng ating YouTube channel. Yan. So, yun. Maraming salamat sa inyong time. Alam ko na antok na rin kayo. Parehas tayo. Basta ganitong weekdays, lagi tayong pagod at gustong matulog na. So, mga kakwento, mga kalapatids, maraming salamat sa inyong time. I hope maraming mag-participate dito sa ating parapol dahil gusto ko lahat kayo may equal chances na manalo ng napakaganda o magandang pundasyon o ibon na ito. Ayan. So maraming salamat at happy flying sa inyong lahat.